Palakpakan natin ating amang Yahweh. Praise Yahweh! Yes! Bye ba ang Diyos? Amen! Narito ba siya? Amen! Set my spirit free. Yahweh Shaddai. Yahweh Shaddai. Set my spirit The will free. of the Father. Yes, I will. Yes, I will. The will of the Father. Maraming palakpak. Maraming grasya. Napakabuti ng Diyos. Amen ba? Napakabuti. Ang buti-buti ng ating Panginoong Amang Yahweh. Diba? Inang Mel? Ay, Sister Mel? Sister Mel na isa po nila. Kasi talagang naririyan lagi ang biyaya niya, ang paggabay, pangunguna niya sa bawat isa sa atin. Na, tulad ng gospel ngayon, sa ating pagbasa. Sabi nga, sa pagbasa, saan ba daw natin maihambing ang mga tao sa ngayon? Kitang-kita naman po, di ba? Pero ako, isa na rin ako doon sa lumang buhay ko na naranasan ko rin na kahit na tinatawag na tayo ng Diyos, Maraming lamok daw. hindi pa natin naririnig yun. Mga bingit pa. Kahit na anong tawag ni Amang Yahweh sa atin. Pero talagang kapag kailangan na talaga, dahil ganun kadakila sa Amang Yahweh kabuti, ganun niya tayo kamahal, ganun niya tayo, ganun siya ka-concern sa bawat isa sa atin. Ayaw niya mapahamak ang bawat nilikha niya. Dahil wala namang masama nilikha ng Diyos. Amen? Kaya lang minsan tayo ay naaalipin ng mga bagay-bagay na nariyan sa sanglibutan. Abala. Abala sa pagtitinda, abala sa mga hanap buhay, abala sa lahat ng bagay na mga kinahuhumalingan. Nandoon ang sarap-sarap manood ng teleserye, nasa comfort zone, na ayaw iwanan yung comfort zone na yan, na kailangan mong iwanan yun. Dahil ikaw, anak, ay may pananagutan sa kapwa mo, sa iyong mga mahal sa buhay, sa iyong kapwang kapitbahay, ang mga angkan, at mga nandiyan, mga kaibigan, kakilala. Amen? Marami kang pananagutan sa akin, na ako ang Diyos, na makapangyarihan sa lahat. Gawin mo ito, anak, na dapat mong gawin habang ikaw ay binibigyan ka ng pagkakataon. Amen? Amen. Dahil talagang ganun ang nakikita natin ng ating mga mata. Di ba po, mga kapatid? At isa rin ako doon. Hindi lang ikaw, hindi lang ang bawat isa sa atin. Tayong lahat na nilikha ng Amang Yahweh. Mang-abala sa kung ano-anong bagay, sa mga kabisihan, na hindi na naririnig yung panawagan ng Diyos. Hindi na alam kung ikaw ay may tungkulin, may pananagutan. Amen? Dahil ito pala ang gagampanan natin lahat. Bakit tayo tinipon ni Ama dito sa kawang ito na kanyang pinamamahalaan? Lalong-lalo na sa panahon ngayon nang naabot na natin at naririto tayo sa kanyang bagong Jerusalem na ibinaba. Amen? Amen. Talagang wala nang hahanapin pa eh. Ibinigay na ni Amang Yahweh ang lahat. Bakit po, mga kapatid, sabihin mo, bakit Sister Tess, ano bang ibinigay sa iyo? Wala ka namang kotse, wala ka namang magarang bahay, wala ka namang mansyon, wala ka namang mga perlas, mga ginto, sa iyong pangangatawan, mga mamahaling mga bagay na makasanglibutan, makamundo. Eh, sabi nga ni Ama, bubad tayo na iniluwal dito. Ubad din tayong babalik sa Kanya. Dahil kapag bit natin yan, magbibit-bit ba po natin yan? Madadala ba po natin yan? Makakadaan ba tayo sa makikot na pintuan kung may karay-karay pa tayo? Chicken daralin. Cheque daw tayo. Kahit cheque yan! Kung medyo makapal, paano mo maidadaan yung pangangatawan mo? Amen. Kung may nakasuksok dyan. Kung may nakasablay ng mga Kung may nakasablay dyan, kung ano-ano. O, diba? Buti kung pakpak lang naman, talagang pakpak na pang-angel. Kung iba po, ano, diba, mga kapatid? Ganon kabuti ang Diyos, kadakil ang Diyos. Na ating pinaglilingkuran. Tunay nga na buhay siya. Dahil pinanunumbalik niya ang mga naiwala nating mga pananampalataya, ang nanlamig nating mga pananampalataya para manumbalik ito. Pag-alab ang iyong pag-ibig sa iyong
yung kapwa. Unawain mo siya, kapatid. O, di ba? Paglingkuran mo siya na may kababaan loob, pag-ibig, kahit na nakakarinig ka ng masakit dito, masakit dito. Amen. Di ba po? Kasi ganun ang mga tao sa ngayon. Talaga. Ang lalambot ng mga ulo. Mga pasway, mga masusuwayin. Hindi pasulong, kundi paurong. Amen. Na isa rin ako doon. Isa din tayo doon. Lahat yan pinagdaanan natin at naranasan natin sa ating buhay. Dahil pinahintulutan ni Amang Yahweh. Mga bagay na yan upang tayo ay kanyang bigyan ng pagkakataon. Bakit ka nagkasakit? Bakit naranasan mo yan? Dahil yan na ang paraan niya, pamamaraan ni Ama na tawagin tayo upang tayo ay makatugon. Ay pag sa kalabit na yan, sa may kaakibat na mga pananakit na ng pangatawan natin, ay talaga naman, baka hindi ka pa nagkakamalay, hindi ka pa natutulog ka pa sa pansitan, wala ka pang kamalayan, wala ka pang alam, wala pang muwang sa mga bagay-bagay na nararapat natin pahalagahan. Amen? Dahil ganun talaga kabuti si Amang Yahweh. Ganun niya tayo kamahal na sa mga minsan masakit man sa kalooban nating pamamaraan. Pero yun ang dapat nating mapagtuunan. Ay, magugulangtan ka na lang. Ay, kailangan po pala. Ito pala ang pamamaraan ng Amang Yahweh sa akin. Noon mo palang malalaman kung pasong-pasok ka na. Kung talagang nahihirapan ka na. Amen? Nabibigatan ka na ng husto sa pasanin mong yan. Dahil maraming pamamaraan ng Diyos para tayo ay hindi matulad sa mga naririyan sa paligid natin. Kahit papaano, magiging iba na ang daan natin dadaanan. Yung pinagdaanan na ng ating Panginoong Jesucristo na pinagsusumikapan ng bawat isa sa atin. Amen? Inalang, may Panginoon na magpalaya at magpapalaya at nagpalaya sa bawat isa sa atin. Sa lahat ng mga pasanin natin, lahat ng mga bandages na yan, buti na lang, nakalagan din po ako kung paano kaya kung patuloy pa akong nakagapos noon. Hindi pa yung tanikala na putol. Tinanggal ng ating Panginoong Jesucristo, paano kaya? Siguro po, wala pa rin ako dito, nakasama ninyo. Wala din ako dito. Wala pa akong alam, wala pa akong kamalayan, walang muwang sa mga mahahalagang bagay na dapat pahalaga natin sa ating buhay. Habang naririto tayo sa mundo na naglalakbay. At siguro po, wala pa rin akong Kristo. Wala pa akong Amang Yahweh. Wala pa si Mama Mary. Wala pa ang Banal na Espiritu Santo sa ating buhay. Amen? Kasi ganoon. Kadakilan ang Diyos. Lahat yan, ipinagkaloob na sa atin. Ang mga kapangyarihan nga nagmumula sa regalo ng Banal na Espiritu Santo na ating natanggap ang kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Salamat sa Diyos. Dahil nakausad ang ating buhay. Unti-unti man, mahabang proseso man, mahabang paglalakbay man yan. Kasama naman natin si Kristo. Nariyan naman si Amang Yahweh. Sila lagi ang nangunguna dahil natutunan na natin ang mga bagay na ito, pahalagahan, pagsumikapan na maisa pamuhay na naaayon sa kanyang kalooban. Naisasagawa na natin yun. Noon, Esos, kahit sabihin, ay, nagre-repeke na ang simbahan. Ang linggo ngayon. Kapiki sa Bisaya. Bit-bit ko rin. Repeke yun, di ba? Ano yun eh? Spanish po ng pananalita. Bit-bit ko si Bayong. Wala pa nga. Tapos ng humilya ng pare. Karipas na papunta doon. Sa pupuntahan. Skip na. Di pa tapos. Ang goodness ko. Wala nang alam doon sa humilya ng pare. Sa homily. Kahit na napapakinggan. Kasi ang nasa isip, Ang bigta. yung paniningil, yung pagbabayad, yung mga kautangan, yung kakausapin tao, o di ba? Hindi, wala sa puso ang Diyos. Nagsisimba ko nun. Masabi man na nakapasok ka ng simbahan. Amen?
Masabi man, nakilala mo ang Diyos, pero hindi pa pala. Hindi mo pa pala nakikilala ang lubusan ng ating Panginoon. Hindi mo pa pala nasusunod yung kanyang mga ipinaguhutos at yung kanyang kalooban. Amen? Malakas na palakpak sa ating. Halaga naman, dito tayo pala tuturuan, puhubugin, at tatanggalin sa ating mga buhay ang mga bagay-bagay na hindi man kaaya-aya sa Panginoon ni Amang Yahweh. Ang mga pananalita, lahat huhubaran pala tayo ng Diyos para maging dalisay tayo sa kanyang Panginoon. Amen? Maging ang ating buong katauhan, lilinisin niya yan habang tayo nakakapakinig ng kanyang mabuting balita. Habang tayo ay nagbabasa, habang tayo ay nag-aaral sa kanyang salita. Yan ang panimula na tayo ay dadalisayan ng Diyos. Wag yan. Ating mga buhay. At Wag yan ah. nawa, hindi natin din ito pagsawaan, ibahagi, ipatutuo dahil ito ang katotohanan. Amen? Ipalaganap. Ibahagi ang pag-ibig, ang kabutihan na natutunan natin, na nakamtan natin dito sa kanyang mga aral at katuruan. Dahil siya naman ang gagawa. Oh. At tayo lamang ay mangangarap ng lahat ng yan. Katulad ng ating kapatid na masurpresa nga si Amang Yahweh. Hindi man sa hinagap natin yan, pinapangarap. Pero ibibigay niya. Hindi man natin nga po hinihingi, binibigay niya. Ay di lalo pa kung tayo ay sincere talaga at tapat na naglilingkod na makikita niya. Makalago talaga tayo ay tapat at seryoso, buong puso. Walang halong pagkukunwari. Walang halong mga pag-aanilangan. Talagang ibibigay niya sa atin sa tamang oras at panahon, isa sa ayos sa ating buhay. Amen? Dahil ganun, siya ang magsasaayos yan. Siya ang Diyos ng kaayusan. Siya ang Diyos na siya nga ang Diyos na nagkakaloob. O ano ba ang pinagkaloob na? Yung kapayapaan, yung pagbabago ng ating mga sarili, yung pag-uugali, mga kung ano-ano pa. Ang lahat ng binago ng Diyos, ang inalis niya sa atin ng masama na ating mga araw-araw na pamumuhay yan sa lumang buhay natin ay hindi kalugod-lugod. Minarapat na tayong lahat na maging esposa niya. O diba? Eh sabi ko nga, ay, ganun pa na ang Diyos kapag talaga ipapakita niya ang mga himala sa iyo. Makakamta natin talaga ang himala na nagmumula sa Kanya. Hindi natin hahanapin na ang mga bagay. Ayan. Talagang ibibigay niya yan at ibibigay niya. At talagang tayo, kinumpleto na ng Diyos. Sa ating pagbuhay, paglilingkod, nariyan ang bagong Jerusalem. Narito na tayo sa ating buhay, pag-aaral patungo sa kabanalan. Amen? Dahil itinuturo niya ang mangyari sa atin yan eh. Aral niya yan eh. Kahit man, minsan na tayo, nagkakamali pa, nagkakasala, tao pa, nasa laman pa tayo. Marupok, mahina, nasa laman pa. Sino po ba ang mga banal na dito? Wala pa naman po. Pinagsusumikapan natin na maging kaaya-aya ang ating mga pananalita, ang ating mga gawa, ang lahat sa ating buhay. Dahil yun ang sabi ni Amang Yahweh, gawin mo ito anak, gawin ninyo ito mga anak. Dahil ito ang tama. Yan ay mali. Yan ay masama. Ito ang mabuti. Dahil ang Diyos ay mabuti. Wala naman siyang binigay na pangit at masama sa atin. Lahat mabubuti. Kaya ibabahagi din natin ito. Huwag natin ipagkait. Huwag tayong manghihinawa. Nagawin din ang ating mga tungkulin. Gampanan natin ito ang naayon sa kanyang kalooban. Dahil ito yung pagsunod natin na talagang ipapakita natin na buhay na ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa, hindi sa ating mga salita. Dahil natuto na tayo napanuto na po tayo ang bawat isa sa atin. Siyempre, nakakatakot na yun. Mahirap na po. Baka tayo ay magkamali. Aray ko po. Ang bilis kaya ng pagamat nauunawaan naman ni Ama. Huwag naman yung words na karma. Hindi naman po. Yung medyo hagupit. Kalabit nga alam, mahirap na yun Kasi alam na natin kung mabuti at masama. Itinuro na ng Diyos
kung ano ba ang mabuti na nararapat natin ibahagi sa ating kapwa, na nararapat natin gampanan at gawin bilang kanyang mga tagapaglingkod. Huwag nating pagsasawaan na tayo ay palaging magsunog ng kilay para mapag-aralan natin ang lahat ng kanyang mga aral. Matutunan natin ito. Pagsumikapan talaga natin ang bawat isa sa atin para na sa ganon tayo din kapag lumakad sa mga bako-bako na daan, hindi na tayo matatakot. Kasi sasabihin natin, andiyan naman si Amang Yahweh, andiyan naman si Lord. Pag medyo nabibigatan, Lord, Amang Yahweh, Mama Mary, take over. Oh, di ba? Ay kapatid, panalangin mo naman po ito na aking kumari, kaibigan, mahal sa buhay. Nariyan, nagtutulungan, nagmamalasakitan sa isa't isa. Pagkamat na minsan may gusot o minsan hindi nagkakaunawaan, Lord, yun. Dahil kung sa pamilya na, sa magkakapatid, mag-iisang dugo ang nananalaytay, iisang laman ang pinanggalingan, pero hindi pa minsan nagkakaunawaan. Ano naman yan? Hingi lamang tayo kaagad ng kapatawaran. Huwag natin itanim dito sa ating puso dahil, ay nako, bagahe yan na magbabara. Baka mamaya, malunod tayo. Amen? Hindi makadaan. Magbabara yun. Matatraffic yung mga pagpapala na ibibigay niya sa bawat isa sa atin. Matatagalan na makarating sa atin. Amen? Mga kapatid talaga. Kailangan talaga bawat aral ng Diyos pagninilayan natin. Kasi sabi ko nga, ngayon ko lang nalaman na hindi lang pala sa literal na pag-aaral, na makamundong pag-aaral, na tayo ay dapat mag-aral. Amen. Na dapat pag-aralan ang lahat ng kanyang salita. Dahil hindi tayo magsisisi talaga po. Kapag yan ay isinapuso natin, isinapamuhay ng naayon sa kalooban niya, biyaya ang kapalit niyan. Ang kalakip ng ating pagsasakripisyo ay biyaya na siksik-liglig, na umaapaw, na hindi natin makakayanan kung wala ang Diyos sa ating buhay. Ang lahat ng pinahintulutan niya, mga salot ng problema, salot ng karamdaman, salot ng kahirapan, kapighatian, lahat. Walang kapayapaan, ligalig. Mga, kumbaga, palaging abala, palaging nakasinghal, palaging nakasimangot, palaging si Marta, iba ang inintindi. Pero ngayon, kahit papaano, talagang naiisa-isa, kahit isa-isa man yun, na isa sa pamuhay natin, unti-unti man yun, sa panimula. Pero si Lord na ang bahala, si Amang Yahweh na ang bahala ng lahat ng yan. At mamamalaya natin, tayo ay narito na pala sa kalagitnaan, naghahayag ng katotohanan, nagbabahagi ng ating mga karanasan, na pinatututuhanan natin na ito ang aking naranasan sa piling ng Diyos. Amen? Amen? Hindi na tayo magiging sintulad ng nariyan sa ating paligid. At silang lahat, patuloy natin na ipapanalangin na makasama rin natin na magpuri, sumamba sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? Malakas na palakpak sa ating Hindi na natin kakalikuran si Amang Yahweh, si Lord, si Mama Mary. Nanariyan na lamang ang ating paggalangan sa isa't isa, pagrespetuhan sa isa't isa, pagmamahalan sa isa't isa, pag-uunawaan sa isa't isa, pagmamalasakitan sa isa't isa. Sabi nga, isusubo mo na lang, ibibigay mo pa, hahatiin mo yon. At hindi mo isusubo lahat. Magiging joyful giver ka, bukas palad ka, hindi na laging nakatikom ang iyong mga kamay, laging open arms na para tanggapin ang lahat ng yan at pasalamatan sa Diyos at isa pamuhay na naayon. Gawin natin at gampanan natin ang naayon sa kalooban ng ating Amang Yahweh. Amen? Malakas na palakpak natin. Para nang sa ganun, siya ang paparangalan, hindi po tayo. Katulad ng ating Panginoon Jesucristo. Ano man ang narinig niya na mga pag-aalipusta, pag-aalimura ng mga Pariseo at mga ibang pinaglingkuran niya, hindi siya tumigil. So tayo rin ay huwag titigil. Kapag naranasan natin yan, na mga pinahintulutan na pagsubok
ng ating Panginoon, huwag tayong titigil. Mas lalo pa tayo magiging tapat na maglingkod sa Kanya. Patuloy at patuloy hanggang dumating yung katagumpayan sa ating mga buhay. Kasi ganun ang ating Panginoon. Hindi siya huminto. Hindi siya yung mga pag-aalimura niya, pag-uusig, hindi yan ang naging dahilan. At yan ang naging palakas ng loob natin, katatagan ng ating pananampalataya. Yan ang magpapatatag at magpapalakas ng ating pananampalataya. At higit sa lahat, pasalamatan natin ang mga pagsubok na yan na ating mararanasan sa ating buhay paglilingkod. Dahil yan ang magbibigay inspirasyon sa atin. Amen? Katulad ng ating Panginoon. Hindi siya nagulo ang kanyang pananampalataya, hindi nabuwag ang kanyang, naging matatag ang ating Panginoon na harapin ang lahat kundi pasalamatan. At lalo na yung mga nagpaparatang sa kanya ay ipinanalangin niya, inibig niya ng tunay. Ipinanalangin niya na tayo din, yun din ang dapat gawin natin sa ating buhay paglilingkod. Panalangin natin sila, hingiram natin sila ng kapatawaran. Dahil sabi nga ng ating Panginoon, Ama ko, patawarin mo silang lahat dahil hindi nila alam ang kanilang mga ginagawa. Dahil wala pang alam eh. Hindi pa puno, hindi pa nalalagyan ng kabutihan na nagmumula sa Diyos. Ang nailagay sa kanila ay mga nagmumula sa bad spirit, sa masamang elemento, na siyang umaalipin doon sa mga tao. Kahit nandito na nga tayo, naku, kung tayo ay nag-double time, yan naman ang masamang espiritu, nag-triple time, tayo na lang ang pinagmamasdan. Sige, magmasid ka nga dyan. O, diba? Pinalalayas natin. Dahil tinulungan tayo ng ating Panginoon. Palayasin natin yan. Huwag natin yan tanggapin. Kundi, palayasin natin, itapon natin doon sa dagat-dagat ng apoy. Dahil hindi makabubuti sa ating buhay paglilingkod ang mga bagay na yan. Huwag natin entertainin yan, ng mga marites na yan, na kung ano-ano, ang maririnig natin yan. Huwag natin bigyan pansin. Ang bibigyan pansin natin, yung banal na aral ng Diyos. At nawa, yan ang maitanim sa ating puso. At naway mamungayan dyan. Dahil siya naman magpapatuwa ang ating Panginoon. Tayo ang tagapagtanim. Pero wag natin hangarin na tayo ang tagapagbunot. Ay, naku, nakakatakot. Diba mga kapatid? Amen ba? Amen. Amen. Kaya pagsimikapan natin. Ay, hindi nga pala ako Okay. Hindi pala ako nag-aliluya. Hindi ako nag-aliluya kanina. Ulitin ko kaya pala yun. Yaliyama na siya, mapasya, Kaya na aking mga kapatid. kaya makonekya, mapasya, kaya Ay, nagpatuloy. Korea naman at Huwag siya. na tayong sumunod. Korea siya. Kasi tinakda ng Ama. Yaliyama na pa siya, mapasya, kaya mama. Sapagkat Kaya man ako ang panahon na ito Yalima na ay panahon Aliyama na ng nababagong Kaya panahon. mapasya. Kaya naman, Asoria. ang panahon na ito Yaliyama. ay tinakda ng Ama Ako rin. upang ang kanyang mga lingkod Kaya mapasya. ay sumunod sa kanyang Ako rin. kalooban. Hindi mo mapasya. Sapagkat ito ang makapagliligtas sa ating mga. Maraming salamat po, tagapagsali. Malakas sa palakpak sa ating Diyos sa buhay. Diba? Ito yung nababagong panahon na itinagda ni Amang Yahweh. Tayo ba ang nagtakda? Na siya ang mamamahala dito? Si Brother Dominic po ba, ang ating punong lingkod, na nagsabi, Ama, ikaw ang mamahala. Ang bawat isa sa atin, wala naman po tayong sinasabi. Pero si Ama ang nagtakda ng lahat ng ito. Dahil siya ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mapangyayari niya ang lahat. Walang imposible. Ito'y gawain niya. Ito'y hindi gawain ng kung sino man sa atin. Kung kaya pinagsusumikapan natin na tayo ay palaging narito para tayo ay mapuno lagi ng mga bagong aral niya, ng mga bagong kaalaman at karunungan na nagmumula sa Kanya. Amen? Dahil tayo ay pinupuno ng Diyos habang tayo narito, nagkakatipon. Marami tayong matututunan, marami tayong mapapakinggan ng mabubuting bagay na nagmumula sa Kanyang aral. Diyan, ang lahat ng yan na sinasabi dito ay naroon sa banal na aklat. Hindi ko po ito invento. Hindi ko po
memoryado ang banal na aklat. Wala po akong alam sa mga aral ng Diyos. Subalit, sa tulong ng Espiritu Santo, sa tulong ng kapangyarihan na mangyari, ay sasagawa ko po ito. Dahil, kalooban niya ito. Amen? Hindi ko po ito kalooban. Ako'y tumayo dito, ibahagi ko sa inyo ang aking mga karanasan sa buhay ko dito, sa piling ni Amang Yahweh. Ito, yung kalooban ni Amang Yahweh. Na anak, ipatutuo mo ang lahat ng yan na naranasan mo sa piling ko. Na habang ikaw ay aking, ang buhay mo ay aking pinamamahalahan. Habang ikaw ay narito sa bagong Jerusalem, ikaw ay aking tinuturuan. Sinasanay. Lahat tayo ay sasanayin ng Diyos sa mga mabubuting bagay upang ito ang lagi nating ibabahagi sa ating kapwa. Saan man tayo makarating na ipakita niya. Saan man na kanyang mga tahanan na mayroong gawain ni Amang Yahweh. Dahil ito yung kanyang kalooban. Kaya, nawa, pag sumikapan natin mga kapatid, na huwag na tayo maging basusuwayin nasa tamang edad na po tayo, nasa hustong gulang na tayo, kaya wala na siguro pong magiging magiging hadlang pa sa ating buhay paglilingkod. Dahil hindi naman tayo narito para pagtawanan ng iba. Sanayin ng Diyos, turuan ng Diyos, pangaralan ng Diyos sa pamamagitan ng ating mga kapatid na mas mga elders, lalo na ng ating punong lingkod. Huwag nating sabihin na maputi na ang ating buhok, marami na tayong alam. Lahat alam na natin yung mga kapatid. No. Malaking no. Di ba po? Oh, kaya kabuti-buti ng ating Panginoon na mangyari. Ang lahat ng yan ay ibinahagi niya sa pinagkaloob niya sa atin. Paano natin malalaman ng mga bagay na yan kung hindi niya ibinahagi o ibinagkaloob sa atin? Itinuturo sa atin. Kaya nawa, hindi lamang tayo dito nagtatapos. Dahil may kabilang buhay, ito yung ating pinaghahandaan na tayo ay makapag-ipon ng kayamanan doon sa kalangitan. Hindi dito. Dahil ang lahat ng yan ay masisira, kakalawangin. Amen? Dahil may maninirang tanga. Doon, wala. Nung ating mga buslo, kaya na mag-umapaw yan dyan, okay lang. Sige lang po, Lord. Hayaan nyo na mag-uumapaw yan ang mga ipon dyan. Dahil marami pa kaming dapat matutunan, maalaman, para maibahagi namin sa amin. Hindi kami nagsasawa ang mga Yahweh, pero pangunahan mo kami lagi, gabayan mo kami lagi, parang maisakatuparan ito na gusto mo sa aming buhay. Amen? Parang yan lagi ang paghingi natin ng gabay na may kababaang loob, na naglilingkod tayo, nagsasalita tayo sa ating kapwa. Kung may humihingi ng payo sa ating kapwa, na pinapayuhan natin ng may kagalakan tayo, na sa pamamagitan ng ating paglilingkod, pagtutulong, nariyan ang kagalakan sa ating puso. Nariyan yung handa tayong dumamay, malasakit sa kanila, pagdamay, lahat. Para nang sa ganon, siya ang maparangalan. Hindi tayo, wag natin hangarin na tayo ay maparangalan ng kapwa natin dito. Hindi naman tayo mga kandidato, mga kapatid. Amen? Dahil hindi naman lahat po. Ibig sabihin ba na hindi natin gagamitin yung mga bagay na yan para tayo ay naghahangad ng kapangyarihan. Hindi po. Naghahangad tayo na maparangalan natin ang Diyos na ating pinaglingkuran, ang kanyang banal. Makilala siya ng lahat dahil siya'y para sa lahat. Amen? Kaya nawa tayong lahat ay sama-sama lagi na magpuri at sumamba sa Kanya dahil ito ang gusto niya mangyari. Ito ang nararapat natin gawin at gampanan na ating pinanumpaan sa Kanya. Nangako tayo, nanumpa tayo. Mahirap naman na hindi natin itutukin. Na pwede naman minsan magpa-excuse ka kung may importanteng lakad, may mahalagang lakad. May mga gagampanan ka na mahalagang bagay sa iyong pamilya. Andiyan naman ang pag-unawa ng Diyos. Pero mahirap na tayo ay tumalikod pa. Dahil saan tayo na nakaharap kapag tayo ay sabi nga ng ating Panginoon, ang lahat ng nananatili sa akin
at tumatanggap sa akin, ako'y nananatili. Kaya mahirap na tayo ay nangangako na mapapako. Dahil ang tao kapag nangako, madalas napapako. Pero ang Diyos kapag nangako, tapat at tiyak na ito'y ibibigay niya, ipagkakalob niya sa atin. Kaya magandang hapon muli sa ating lahat. Higit kay Amang Yahweh, maraming salamat. Praise the Lord. Ngayon, dadako na tayo sa unang mensahe ng pagkakaloob ng ating kapatid. Sa panalangin, papuri. Sino kaya? Sa panalangin papuri ng pagkakaloob ng ating Sister Bonnie. Kasi wala. Wala eh. Interpreter. Interpreter, si Sister Jenny. Dinang. Ginang Jenny. Kasi paano lang? Ikaw? Kasi napapagod siya. Papagod siya. Huwag napapagod. Sugat. Problemado sa buhay. Problemado. Wala si, ano? Ha? Naloba. Hindi ko pwede si Astra. Hallelujah. Hallelujah. Sumayin niyo ang kapayapaan, mga anak. Sa Hallelujah. Ibahagi ang kapayapaan sa bawat buhay. Peace be with you. Peace. Sumayin niyo ang kapayapaan. Sa akin, pera, tatlo. Hallelujah. Sa oras na ito, Hallelujah. ang nais ko, Hallelujah. kayong lahat ay Hindi pa sinasabi, nakangiti na ako eh. Hallelujah. Hallelujah. sapagkat ang kagalakan Hallelujah. ay napakahalaga Hallelujah. sa isang tao. Hallelujah. Kung ito'y Hallelujah. mawawala, Hallelujah. ito ay magdudulot sa kanya Hallelujah. ng kapighatian. Hallelujah. At ang bagay na napakahalaga ay ang kagalakan nagmumula sa Diyos. Sapagkat kayong lahat ay tinawag ng Diyos upang magkaroon ng isang buhay na ganap at kasigasigan. Na bagamat ang inyong buhay ay puno ng mga pagsubok, puno ng pagkabalisa, puno ng mga pag-aalinlangan, puno ng mga pasanin, problema sa buhay. Subalit, sa pamamagitan ng inyong pagtitiwala sa Diyos, sa pamamagitan ng inyong pananampalataya, ang kagalakang yan ay hindi mawawala sa inyo. Sapagkat ito ay pinagkaloob sa inyo ng Diyos. Sapagkat ang taong nagtataglay ng kagalakan ay tao may pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Na anuman ang kanyang nararanasan sa kanyang buhay, siya ay patuloy pa rin nagagalak. Sapagkat nababatid niya na ang Diyos na kanyang pinaglilingkuran ay hindi siya pababayaan. Siya ay nakakatiyak na ang Diyos na nagpahintulot ng mga pagsubok ay siya rin ang Diyos na magbibigay sa kanya ng kasagutan sa lahat ng kanyang mga problema. Kaya aking mga anak, ipagkatiwala niyo sa Diyos ang lahat ng inyong mga pasanin. Ipagkatiwala niyo sa Diyos ang inyong mga problema sapagkat ang Diyos ang siyang tutugon sa lahat ng inyong pangangailangan. Na anuman ang mga bagay na nagbibigay sa inyo ng sakit, nagbibigay sa inyo ng kapanglawan, nagbibigay sa inyo ng kalungkutan, ang Diyos, ang lahat, papawihin ng Diyos, ang lahat ng inyong mga suliranin. Kaya aking mga anak, magalak kayo, sapagkat ang kagalakan, ang mga bunga, ang bunga na pinagkaloob ko na sa inyo, ang bunga ng kagalakan ay lagi isa sa inyo sapagkat taglay ninyo ang Diyos na nagbibigay
magalak habang kayo ay naglilingkod sa Diyos. Patuloy kayong magalak habang kayo ay inuusig. Patuloy kayong magalak sa kabila ng kayo ay pinagpaparatangan at pinagwiwikahan ng lahat ng kasinungalingan. Sapagkat sa Diyos, lantad ang lahat. Ang Diyos ang nakakaalam ng katotohanan. Kaya naman, anuman ang inyong sapitin, anuman ang inyong maranasan sa inyong buhay, na alam ng Diyos kung ano ang katotohanan. Kaya ipagkatiwala nyo sa Diyos ang inyong mga alalahanin. Ipagkatiwala sa Diyos ang lahat ng inyong pasanin. At kayong lahat ay magtatagumpay. Naway aking mga anak, ang kagalakan, naway, huwag niyong iwawala sa inyong puso. Sapagkat ang kagalakan, yan ang tanda na kayo ay mga anak ng Diyos. Naway magala kayo sa lahat ng pagkakataon. Magala kayo sa lahat ng oras. At kayo ay laging magpuri at magpasalamat sa Diyos. Maraming salamat at sumainyo ang aking kagalakan. Praise God. Praise God.